Hello. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good afternoon to everyone, sa mga viewers natin all over the world. Wherever you are, good day sa inyong lahat. This afternoon, we will be talking a very prominent topic. Halos lahat pinag-usapan na ito. But we will be giving our own opinion with regards to this matter. But before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo to like, share, and subscribe. Especially doon sa mga new viewers natin. Now, please subscribe. If you like this channel, you press like and then share it to your friends para naman mapalaganap natin ang mga impormasyon na matanggap natin dito sa channel na ito. This afternoon nga, yung sinabi ko kanina, this is a topic na pag-usapan natin. We will be talking about this, yung naganap na pangyayari kahapon. Kasi sabay-sabay itong mga events na to. So I'm talking about the proclamation rally of Pastor Kibuloy. That was a proclamation rally of Pastor Kibuloy. Hindi pa yun proclamation rally ng PDP laban senatorial candidates. It was intended for Pastor Kibuloy. But because of the magnanimity of Pastor Kibuloy at as a sign of unity sa lahat ng mga PDP laban candidates, nagpunta na rin doon ang mga other senatorial candidates ng PDP to support Pastor Kibuloy. And also, para maipahayag nila ang kanilang mga plataporma sa mga taong umattend doon sa rally na yun. Ngayon, aside from the proclamation rally of Pastor Kibuloy, nagkaroon din ng proclamation rally ang alyansa daw ng bagong Pilipinas o bagong pagbabago yata, parang ganon, ni PBBM sa Lawag, Ilocos Norte. Then another one is held in Cavite. This is also by another party, ang party ni Leni Robredo, ang Liberal Party, supporting their candidates. I think si Bam Aquino and Kiko Pangilinan, I mean. So tatlo ang nagaganap at ang gusto kong kumintuhan itong ang speech mismo ni PBBM, but in a different angle. Kasi maraming nag-discuss about the individual candidates, yung mga qualifications, mga performance, mga previous achievements nila, saan sila galing, kung anong mga background nila. Pwede rin natin i-discuss yan, but I will be focusing on something else, at ito evolves in one question na ipupukol ko doon sa mga senador na kumandidato under the umbrella of PBBM party, o yung alyansa ng mga alyansa ng pagbabago daw. So, ipupukol ko sa kanila yon. I'm going to ask them one simple question. Ito yung question na yon. What leads them to decide to join in the senatorial ticket of PBBM? Diba? Simple lang. Ano bang mga pangyayari o mga bagay na nagbigay sa kanila ng what we call this final judgment
na sasama sila sa ticket ni PBBM. Diba? We talk about ano kayang ginawa rin ni PBBM para maakit o masama o makumbinsi niya itong mga senatorial candidates na to, na pinagyayabang niya na may mga experience na, may mga performance na, meron ng sabi pa nga niya veteran, but he don't want to call them veteran dahil matanda na rin yung veteran, mga experienced senators na and politicians na hindi na daw kailangan mag-OJT sa Senado. Yun ang words niya. Ano bang ginawa mo na nakumbinsi mo sila? So that's a two-cents question, but we can surmise na mayroon talagang dahilan na magkumbinsi sa kanila. Unang-una, gusto ko rin tanungin sa kanila kung alam ba nila all the scandal that are going around na involved ang administrasyon ni PBBM, or sinara lang nila yung mga mata nila, tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi marinig yun at hindi makita yung mga kabalastugan na ginawa ng administrasyon na to. Kung nakita nila yan, anong ginawa nila na sumama pa rin sila? Kung na-witness nila personally or through the news, mga balita galing sa media, kung anong mga korupsyon na nagawa ng administrasyon na to, nakumbinsi pa rin sila na sumama dyan upon learning and knowing na ganyang kakurap ang administrasyon na to. So ibig sabihin, okay lang sa kanila na ang magiging amo nila dyan, kung mananalo man sila sa government na to, ay lugmok. Alright, what I mean is that talagang involved in extreme corruption. So baliwala sa kanila yung sitwasyon na yan kung alam nila yan. So okay lang sa kanila na corrupt yung sasamahan nila. So anong klaseng tao sila kung ganyan? Or baka balak din nila mangurap para rin makikinabang dito sa government na to na yan ang ginagawa. Gusto nilang masama, makinabang din at magkaroon din ng insentibo sa pagiging senador under this very corrupt government. And the word corrupt, hindi yan hindi yan galing sa atin. Galing yan sa mga mismong mga tao na diyan sa gobyerno. Mga mismong mga tao na matitino at nakita nila ang insights ng government na to na sobra ang korupsyon at hindi yan madidinay. Ngayon, isa pa, bakit pinabayaan nila ang sarili nila kung talagang matino sila na ma-involve sa administrasyon na to na sobrang corrupt? Ang pakay ba nila sa pag-join dito sa senatorial slate ni PBBM para magkaroon ng transformation ang government ni PBBM kung nasa manalo man sila at maging senador na? Ita-transform nila si PBBM at saka si Tambaloslas na magiging maayos na ang gobyerno? Ganyan kaya ang mangyari? Susubayan ba nila yung the one that feeds them? They will bite the hand that feeds them? O ganyan ba mangyayari? I don't think so. Nagagawin nila yan. Isa pa rin, isa sa mga allegedly na dahilan na sumama sila dyan dahil there was a promise of funds para dyan sa campaign nila. At the same time, merong pakimkim, merong binigay na halaga para sila ay makumbinsi. At this is a no joke amount na binigay sa kanila para sila makumbinsi.
aside from the promise na all expenses paid doon sa mga campaign sorties nila, mga campaign na paraphernalias nila ay sagot na ng administration. At ito ay pera ng bayan. Pera natin yan. So baka that is one of the very convincing reason na ginawa ni PBBM. So, kung titingnan mo mabilisan lang, we can conclude na wala mga prinsipyo itong mga senador nasa line-up ni PBBM. Kahit naman sabihin natin they were performing before. But with regards to that matter, di-discuss natin yan kung ano ba talagang performance nila in the past na nandyan sila sa Senado. Kasi isa sa mga tanong, meron ba silang contribution to change nung nandyan sila na magkaroon ng impact sa kabuhayan ng mga tao yung ginawa nila kung noong panahon na nandyan sila sa loob ng Senado? Meron ba? O puro lang yun propaganda na meron silang nagawa? At gusto nilang bumalik. Para ano? They were given a chance before. Wala naman kanyang impact yung presence nila in the Senate. Why we should gamble with them again? Bakit hindi natin bigyan ang iba na may kakayahan din naman at sa tingin ko mas magaling pa sa kanila and they have more qualifications at magagandang qualification. At bukod sa lahat, hindi tinted yung mga persona nila. They were not involved in any controversies at especially sa corruption. Kaya we will not gamble doon sa mga ganyang klaseng mga luma na wala namang nagawang bagay na maalala natin na nakakatulong sa pagtakbo ng gobyernong nakaraan. Diba? Kung dapat yan ang tandaan natin. So yun ang tanong ko sa mga senador na to. Ano bang nagkumbinsi sa inyo? So consciously alam ninyo yan at consciously alam ninyo yun kung ano yun. Kayo lang nakaalam noon personally. But sa paningin ng mga tao, hindi kayo ganyang kadali makumbinsi. Kahit nasabihin natin, you have a grander intention or purpose na gagawin dyan sa pagbalik nyo sa Senado. But kung isa-isahin natin kasi ang mga nagawa ninyo in the past, parang wala lang, di ba? So dito naman tayo sa pananalita o sa speech ni PBBM. There's such a word as anachronistic. Para bang si PBBM parang wala sa panahon yung mga salita niya. Parang he doesn't belong doon sa time o itong time na to kung kailan siya nagsasalita. Parang he's referring to a different situation. Excuse medyo malabo lang ng ilaw. Okay. Parang hindi niya alam kung anong sabihin na natin kung anong period siya nagsasalita. Dahil itong mga sinasabi niya is referring to his administration. It's not referring to any other administration. Yung sinabi niya na sako-sakong kwarta o halaga ang
shall we call this, pinakinabangan ni President Duterte during his time, during the pandemic. He was specifically saying na it was during the pandemic. Tulog ka ba nung kapanahunan ng pandemic? Sabagay, galing din sa iyo yun that during those days na the country is suffering from the from pandemic, nagni-Netflix ka lang. Siguro yun ang dahilan na hindi mo alam kung ano nangyayari sa bansa natin during the time, and what the government has done superbly para ma-control ang pag-spread ng pandemic. Where in fact, in all the world, according to the statistics, isa tayo sa napakagandang performance in controlling the effects ng pandemic na dumaan sa atin. Kaya parang hindi mo alam yun. At saan ba, in what point na naghakot ng pera si President Duterte? Where in fact, nagkaroon nga tayo ng problema doon sa funding. Diba? Na doon pa nga sinabi ni President Duterte, kung wala na tayong pera, ibenta na natin yung mga properties. Dahil itong mga properties na to ay sa mga tao na naman ito, at gagamitin naman ang pera na yan para sa to protect the people from the epidemic, the pandemic that was happening. So hindi mo alam yun, kinapos tayo ng pera. Kinapos tayo ng pera noon, kaya naghahagilap ng pera si President Duterte at hindi niya ginapala yung pera. Alam mo ba kung saan nangyari yan? Nangyari yan sa mga sorties ni Tambaloslos. Sa mga sorties, umuulan ng pera, umuulan ng milyon-milyong pera. Sabi ni Luistro doon sa Batangas, bumabaha ng pera. Di ba? Yung panahon na yun, sa administrasyon mo, nangyari yung sinasabi mo. So, hindi noong kapanahonan ni President Duterte. O ngayon, sinabi mo pa na walang bahay na tukhang yung mga senador na nasa ticket mo. Anong ibig sabihin? Maganda na ba sila, magaling na ba sila dahil hindi sila involved sa drug war ng Pangulo? Si Tito Soto, isa yun sa nasa isang kilusan na against drugs, o sa totoo lang, pwede naman pabango sa kanya. Sila lahat niyan, mga senators, they're talking about during the time of Duterte, about the napaka magandang benefit na dinulot ng drug war ng Pangulo, where in fact almost 2 million ang sumuko. Yung pinalabas nyo na maraming namatay, mas maraming buhay na nagpatotoo na yung drug war na sinasabi nyo na maraming casualty ay fake, hindi totoo yun. Palutang lang ninyo yan para masiraan ang drug war ni President Duterte. It was well appreciated all throughout the world. Isipin mo, hindi pa siya nakaupo, ang daming nagsusuko, ang daming sumuko dahil sa kanyang threat na kung hindi sila susuko, the law will go against them. So napilitan silang sumuko. So anong masama doon? Anong masama sa drug war na yun? Kayo lang ang nagpalabas na masama ang drug war. At tingnan nyo kung anong nangyari ngayon. Bumalik ang droga dahil sa sinasabi niyo bloodless campaigns against drugs. Bloodless. Yun ang pinagyayabang ninyo. But anong nangyari ngayon? Babalik ang mga krimen involving drugs.
Maraming mga nangyaring paglapastangan ng mga kababaihan, mga minor de edad na mga bata dahil dyan sa droga na yan, at tumaas ang krimen. Yan ang dahilan, dahil nga sa walang bahala mong pag-intindi dito sa problema natin sa droga. So makikita natin, parang hindi mo nga alam talaga. Ngayon, meron ka pang criticism tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan mo, ikaw ay isang presidente at alam mo ano ang at least alam mo ang anong justice system na pinairal sa bansa natin. Ang isang taong hindi pa nadeklarang guilty sa krimen na ginagawa niya ay inosente, di ba? Merong phrase siya na paulit-ulit na sinasabi na pag hindi ka pa proven na guilty sa isang korte sa Pilipinas, wala ka pang kasalanan. At alam ng karamihan na itong mga isang kaso lang yan na hinarap ni Pastor Kibuloy ay binuhay lang ninyo para ipitin si Pastor Kibuloy dahil sa pagiging close nila ni President Duterte. Yan lang ang dahilan yan. Akala ninyo ultimate na ang ginagawa ninyo, na hindi na kayo mababalikan. But right now, anong nangyari? Itong counter-attack ni Pastor Kibuloy by filing his candidacy as senator at pagtakbo niyang senador, napakalaking dagok sa administrasyon ninyo. Kung mananalo yan si Kibuloy, yung mga nag-aapi sa kanya dyan sa Senado, may balik siya dyan, lalo na si Rizal Tineros. At maghanda kayo, dahil si Pastor Kibuloy, alam naman natin kung gaano kataas ang kanyang integridad at gaano siya kagaling, as manifested with what he have done with the Kingdom of Jesus Christ, yung mga infra sa loob ng QGC na ginawa niya. So makikita natin kung anong klaseng pagka-presidente ito si PBBM. The way siya nagpapakita na napaka unpresidential ng mga pinagsasabi niya. Parang yung gusto nilang ipalabas, galing nag-aral sa London, katulad ni Sandro. Pag hindi ka nagmamanifest, hindi daw statesman si President Duterte, masyado daw padoy. Nakita naman ninyo ang performance. So sinabi pa niya, meron siyang patama doon sa mga kandidato ni President Duterte na para daw pinabibili ng suka. Iniinsulto mo yata yung mga taga-Ateneo. Ang pinatawaan niya dyan kasi batang-bata si Jimmy Bundok. Alam mo ba kung saan nag-aaral si Jimmy Bundok? Alam mo ba na abogado yan, attorney yan, at hindi yan basta-bastang abogado. Napakagaling yan. Tsaka napaka-promising senator yan si Jimmy Bundok. Untainted yan. Saka mataas ang kanyang prinsipyo. Ikumpara mo dyan sa mga kandidato mo na bulok na yan. Galing na yan sa basurahan niya mga yan. Abogado yan. Sino bang abogado sa inyo? Sinabi mo si Tolentino. Anong klaseng abogado yan si Tolentino? At anong klase, sabi mo, mayor ng Tagaytay? Saan galing yan? Galing yan kay Noynoy. Napansin niya na maayos ang administrasyon ni President Duterte, lumipat. Ganyan yan ka-opportunista. Di ba nagkaroon pa yan ng kaso nung kampanya kapanahon na ni Noynoy dahil nagdala ng mga sexy dancers yan doon sa Laguna. Naalala niyo yun? Nagulat nga ako na nandiyan na kay President Duterte.
during the administration of President Duterte. Ngayon, ano nangyari? Ganyan kadali. Lumipat ka agad sa kampo ni PBBM dahil mayroong halagang kapalit. At sa isip niya, meron siyang pakinabang na malaki kung nasa campus siya ni PBBM. Sigurado ako kung matalo na naman yan, wala naman si PBBM na yan, at si BP Inday Sara na naman ang maging presidente, mangliligaw na naman yan. At kaming nandito sa mga supporters ni BP Sara, kami ang unang tututol niyan. Dapat basura na yan si Tolentino. Wag niyong ibuto yan. Kahit nasabihin mo magaling na buwan, saan ba ang galing niya kung ganyan ang ginagawa niya? Kabalastugan. Kita nyo? Walang hiya yan eh. Sobrang kapal ng mukha. Di ba? No. Ngayon, abogado si Abalos. Ano bang? Minsan nga, parang makita ko magsalita si Abalos, parang hindi ito mayor, parang hindi ito abogado kung magsalita. Ano bang performance na ginawa niya sa DILG? Di ba yan, isa yan sa nagdesisyon na atakihin ng QGC? Tama ba yung ginawa nila? Di ba? So, walang kabutihan ginawa. Si Pia Cayetano man, maayos siya. Isa sa mga dahilan niya na sumama yan kay PBBM dahil kay Amy, dahil isang partido lang sila. At si Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano ay may samang loob kay Inday. Dahil nung past Congress, di ba, merong hidwaan sila doon kay ang apelido ng dating speaker, si Velasco. Nagkaroon pa nga sila ng hatian ng termino. Alam naman yan na si President Inday meron silang hindi pagkaintindihan. Kaya isa yun sa mga prominent reason na sumama diyan kay Amy. Pero isang questionably rin yan, bakit si Pia sumama diyan? Kung talagang maganda yung pakay niya para diyan sa pagbalik niya sa Senado, bakit diyan siya sumama? Alam naman niya gaano kakurap yung government na to. Saka isa pa rin, sa mga speeches nila during ng presentation ng mga candidates sa kampo, sa ticket ni PBBM, lahat na speeches doon pinakinggan ko, walang nang mention ng ano bang gagawin ng partido nila sa mga problema ng bansa. They were siguro dahil premature pa, hindi pa masyadong we are not gone through the actual the mid of the campaign period, kaya hindi pa nila na-mention. But dito sa kabila, sinabi na nila that they will stop corruption. Sa speeches nila, lahat pinaprop up lang nila yung sarili nila at yung mga balak nilang gagawin sa Senate, but they were not talking about how to curb corruption, itong pangyayari ngayon dito sa administration, yung with regards to sa drugs, with regards to the problem in PhilHealth. Wala siyang minimension na definite na yan kasi alam nila sasabit sila dyan sa mga issue na yan. Kaya hindi nila minimension yan. Di ba? Si PBBM, ang ginagawa niya, atake kaagad sa mga kandidato, not knowing na babalik sa kanya yung mga sinasabi niya. Ngayon, yung ang nagtataka ako, bakit hindi nyo minention about dun sa budget, sa GEA? Kung anong gagawin nyo sa budget na yan, na hanggang ngayon nakabinbin pa sa Supreme Court. Bakit hindi yun minention? I don't know kung doon sa there will be
a debate, senatorial debates. I don't know kung lalabas yung mga issue na yan. So, sina PBBM is in a defensive position at matitindi yung mga issue na ipupukol sa kanila. I don't know kung kayanin nila yan. The way na sila magpe-present ng mga sarili nila, sa tingin ko hindi nila kakayanin itong situation na we're in right now, na sobrang problematic ang administration dahil nga sa walang bahala na mga proyektong ginawa para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Wala. Ano bang main projects na ginagawa nila? Major projects na ginawa? Wala. O, sa anong ipagmalaki nila? O, bakit ibubuto natin itong mga senador na to? Para dagdagan ang problema natin? Di ba? Hindi katulad dito sa mga slate ni President Duterte. They are very promising and they are not tainted. At makikita mo naman halos lahat abogado. Abogado na hindi basta-basta. Tingnan mo si Marcolita. Sino bang makatalo ni Marcolita dyan sa line-up ni PBBM? Tingnan mo ang galing ni Marcolita. Si Vic Rodriguez. Oh. Si Jimmy Bundok. Puro abogado. Kahit na si Hinlo, Senator Hinlo, Senator Tubi, at lalo na si Lambino, talagang veteranong dyan sa Senate at sa Congress, at saka practicing lawyer, at ang dami niyang hinahawak ang kaso. Kaya this is the right time for Attorney Lambino na papasok talaga sa Senate. Ang daking bagay ang matutulong niya dyan. Tingnan mo sa kabila. Kahit nasabihin natin si Philip Salvador, bakit sa tingin mo si Philip walang kakayahan? Walang sinseridad, walang ginawa? In the past years, kasama yan ni Bungo na tutulong sa mga mahihirap. At sa si Philip Salvador, hindi yan basta-basta ng artista. Diba? Meron niyang pinag-aralan. Kaya kumpara mo yan kina Pacquiao, si Bong Revilla, at kung hindi pa yan artista, hindi yan mananalo, ano bang nagawa niya? At saka anong record niyan? Oh, di ba? Di ba ang daming sabit niyan? Kulong pa nga yan eh. Oh. Lito Lapid, ano bang nagawa niyan? Sino bang mas magaling, si Ipi o si Lito Lapid? Oh. Si Mr. Silent Majority, si Lito Lapid. Makikita mo ang layo kung talagang isa-isahin mo ang line-up. Malayo ang line-up ni PBBM. Hindi ko na lang i-mention si Amy. Alam naman natin karakas ni Amy. O, ngayon, yung meron kasing ibang mga vlogger, sabihin ko vlogger na gusto pa rin si Amy. Sinabihan ko na kayo. Si Amy, dalawang mukha niyan. Ayun, nakikita na natin. Purely manggagamit si Amy. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin niya. Ano pa kami ni Inday? Suportado pa rin niya si Inday. Hindi ka na namin suportado noon pa. Kasi alam namin na ganyan ang pagkatao mo. Amy Marcos. Marcos ka eh. Don't ever trust a Marcos. Yan ang katotohanan dyan. Noon pa. Ang ibang vlogger, dinidipinsahan pa nila yan si Amy dahil si Amy daw independent, talagang kinakalaban yung kapatid niya. Hindi ba niyo napansin noon kung ano mga sinasabi niya laban sa kapatid niya? Tinatapos ba niya yung mga sinasabi niya? O ngayon, anong masasabi niyo? O doon sa proclamation, nandun si Amy. Minimension ng kapatid niya. Nandito si Manang ba yun? Pangalan ng kapatid niya. So, klarong-klaro na talaga si Amy parang, ayun, sabi ng iba, Trojan horse, pero hindi naman siya pinapasok sa loob ng kampo ni BP Inday dahil alam na ni BP Inday na siya isang mangga. So, yun ang reason dyan. So, useless yung mga
actuations niya, mga sinasabi niya sa media with regards to parang pagsuporta kay BP Inday. Hindi yan kinagat ni BP Inday. At sa mga supporters ni BP Inday, hindi yan kinagat. Kasi alam na namin ang ano niya karakas. Ngayon, nandiyan si Lacson puro yung salita siya, puro experience niya, parang si Tito Soto rin. Di ba ikaw, Lacson, ang yung regulation number 10 with regards to liquidation by certification ng MOOA. Ikaw ang author nyo na ayaw na ninyo, hindi na kailangan na mag-submit kayo ng mga resibo kung mag-liquidate kayo ng mga gastusin nyo dyan sa Senado. Tapos yan pa ang ibubuto ka pa namin ulit. Ano mangyari sa susunod na gawin mo? Sabihin mo pa na hindi ka tumatanggap ng port barrel. Paano ka tatanggap? Ang laki ng na kulimbat mo dyan sa importation ng simento. Diba? Alam natin lahat yun. Nagkaroon na ng hearing dyan. Alam na natin kung ano talaga ang pagkatao ni Senator Lacson. Hindi ka na maging Senator Lacson. Si Tulfo. Ano bang qualification ni Tulfo? Erwin Tulfo. I'm talking about Erwin Tulfo. Ano ang qualification? Isa-isahin nga natin. Ikumpara natin siya kay Jimmy Bundok. Pareho silang baguhan. Naging siya, ACT-CIS. Ginawa niya yung doon siya namuhunan dyan sa ACT-CIS para ma-prop up yung pangalan niya. Diba? Diba Pro Duterte ka noon? Panay ang puri mo kay President Duterte. Ano nangyari ngayon? Sa susunod, saan ka na naman pupunta? Kung matanggal na ito si PBBM, maghanap ka naman ng masilungan yan. Diba? So, makita mo, talagang walang kakwenta-kwenta yung mga kandidato ni PBBM. Basura. Basura talaga. Si Pacquiao, bubutoy mo yan. Ano pa naman yan? Kay Hinlo na lang. Abogado si Hinlo, ikaw, hindi ka nga halos nakatapos ng college. Tapos, dahil lang sikat, binubuto ng mga tao. So, ano nangyari? Puro absent sa Senado. Ano nangyari? Meron bang particular na batas na nagawa yan? Sabit-sabit lang yan doon sa mga gumagawa talaga ng trabaho nila para malagay ang pangalan nila doon sa mga bills na pinapasa diyan sa Senado. Ganon lang yan. Si Abby Binay, wala namang wala namang performance yan pagdating diyan sa Makati. Ano bang magandang ginawa niyan sa Makati? Kahit si Camille, di ba? Kung hindi pa lang bilyar yan, hindi yan magaganyan. Ito si Pia magaling sana, pero may problema nga. Bakit kumampi siya dyan sa mga Marcos? Sino pa? Si Tolentino, na-mention na natin. Si Lito Lapid. It's not worth mentioning kanyang pangalan. Sino pa ba? Gabalos. Wala rin yan. Kita mo naman yung ang ginawa niya sa DILG kung ano. Kaya kung i-analyze mo isa-isa, malayong-malayo sa totoo lang dito sa line-up ng kabila. Meron kang Vic Rodriguez, meron kang Pastor Kibuloy na napakataas ng integrity. Si Marcolita, si Bato, si Bongo. Sino pang hanapin nyo dyan sa line-up na yan? Nakakasigurado kayo dahil ito pinili ni President Duterte. At ito ang sisigurado na walang mangyari sa impeachment na gaganapin na gusto nilang ipatupad para mapatalsik si PBBM. Dahil kung straight natin na PDP, hindi na sila makagalaw pa dyan sa Senado. Wala na silang magawa. Maghantay na lang sila o kung ano mong balak na gawin nila, hindi nila magawa yan kung hawak na natin ang Senado at ang Kongreso.
Kaya importante din yung mga party list at yung mga congressman na nasa distrito. Kailangan yung mga pumirma ng impeachment ni VP Sara, huwag natin ibuto yun. Pilitin natin, siraan natin kung gusto natin gagawin. Siraan natin kasi kasira-sira naman yung ginawa nila. Mayroon pa nga taga Mindoro nagsalita na napilitan siyang pumirma dahil nga baka mapahamak daw yung pundo ng Occidental Mindoro na 22 billion kung hindi siya pipirma. Anong klaseng prinsipyo yan? May kapalit na pera yung pagpirma mo sa impeachment. Hindi ka naniniwala na talagang guilty si VP Sara. Sinabi niya, yan daw ang galaw ng majority at nasa majority siya kaya pumirma na lang siya. O, paano yung binigay na paunang abot? Unang abot. O, yung sabi nila, di umano 150 million. Hindi kaya yun ang nag-convince sa'yo na pumirma. Congressman, diyan sa Mindoro. Ang daming mga ganyang congressman. Kaya itong mga congressman na to dapat na mawala na dyan sa Kongreso. Linisin natin ang Kongreso sa pamamagitan ng boto natin. At yan sa Bohol, na-shock ako dahil maraming mga Boholano na matitino pagkakilala ko. Pero halos daw lahat na congressman dyan bumoto sa impeachment. At itong governor nila, dinipinsahan pa yung mga congressman na yan. Kaya ngayon, he drew the flag. Daming bumanat sa kanya. Tagtag siya ng kritisismo galing sa mga mamamayan ng Bohol. Dahil nga sa pagdipinsa niya dyan sa mga congressman. Kahit na hindi naman talaga siya makapirma dahil gobernador siya. But the fact is, he supported or he defended the congressman. Anong ibig sabihin yan? Para na rin siyang pumirma. Kaya tayo, dito sa Metro Manila, marami naman ditong markado na. Alam na natin kung ano mga mukha ng mga to, ay mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, dapat patuloy ang pagbigay natin ng mga impormasyon dito, lalo na doon sa mga kababayan natin na wala silang oras na mapakinig ng mga ganitong mga impormasyon. So, kailangan ng tulong natin na nakakaalam, paalam natin sa kanila kung what's the real score. And this is the real score. Si PBBM parang nananaginip. He was dreaming. He's talking about not the previous administration but his administration na yun. Sino bang nagkamal ng maraming pera? Kayo. Yung pagbiyahe mo na lang, pagbiyahe mo, saan ka napunta? Ano bang result noon? Was there any positive result doon sa pagbiyahe mo? Wala. Gastos lang. Mga junkets niyo sa New York pa, saan lugar. Di ba? Ilang billions ang sinayang niyo doon. Kung Maharlika investment fund, saan na ngayon? Saan na yung pera ng DBP? Land Bank, nasaan na? Kaya, you are referring to your administration. Hindi sa administration ni PRRD. Kaya hindi obra yung style mo, tapos i-insist mo pa na pro-China. Ito, pagkatapos lang ng nanalo ka, tumakbo ka ng China, humingi ka ng tulong. Pinagbigyan ka na ni President Xi Jinping. Pinangakuhan ka, ginawa mo, doon sa pagtakbo mo pang Vice President, sinabi mo muna na hindi talaga pwede magkasama ang China at saka sa US sa isang sitwasyon. So, ayaw mo nakapasok yung mga major powers dito sa Pilipinas kasi sigurado magkagulo. But despite of this statement, ano nangyari nung nanalo ka na? Tumakbo ka sa US. Pagbalik mo, iba na ang demeanor mo, iba na ang lumabas sa bunganga mo. Dahil mayroon ng agreement with regards to the ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Ilang billions daw yun.
I could not imagine, I could not remember how huge that was. Napakalaking amount na siguro kahit na 5 beses ako mabuhay, hindi ko pa makuha, o 1,000 times mabuhay, hindi natin maabot yun. At yun ang gusto nyong makuha. Kaya pinilit nyo, one of the conditions na guluhin ninyo ang relasyon ng China with the Philippines in favor of the US. Kaya yun nangyari. Kayo ang nag-provoke lahat ng kaguluhan. Yung sinasabi nyo, binumba kayo ng Chinese Coast Guard. Nandiyan lang yung mga Chinese Coast Guard. Ang ginagawa nyo, pinoprovoke nyo. Ina-action na ginawa nyo ng paraan na para kayo ang babangkain. Ganyan ang katotohanan. Nasa mga videos yun. Makikita mong ebidensya yan dyan. Nangyari ba yan sa kapanahonan ni President Duterte? Meron bang sinuko na isang teritoryo si President Duterte during his time? Wala. O, yung mga kaalyado ninyo, kasi kaalyado na yung mga dilaw ninyo Ngayon, anong tanungin mo si Enrile kung ano nangyari nung kapanahonan ni Noynoy, sino yung nagbigay ng teritoryo? Para malaman mo. Anong ginawa ni President Duterte? Kinausap lang niya yung China para dito sa kabutihan ng bansa natin, ng nasyon natin, na mapalago natin ang ating ekonomiya. Ayun ang ginagawa ngayon ng ibang bansa. Hindi naman nila ang Vietnam. Naiwan tayo ng Vietnam dahil ngayon ang ginawa. Imagine nung gira nila between Vietnam and the US, nasa side nila yung China. Pero ngayon, nung nagkaroon na sila ng hidwaan dyan sa economic zone nila dyan sa South China Sea, pinilit ng Vietnam. Meron pa rin silang magandang relation economically, pero disputed area pa rin ang ibang mga territory nila dyan sa South China Sea. Dapat yun ang ginagawa ni President Duterte. Kaibigan lahat, walang kalaban. Ano nangyari? Nalpasan na tayo ng Vietnam sa ginagawa nila. Kaya napakahina talaga ng ating Pangulo. Dahil nga sa sulsol ng mga Amerikano na ganyan ang gawin mo. Hindi na obra ngayon dahil iba ng presidente. Kahit nasabihin mo pa si Marco Rubio against China doon sa trade. Pero with regards to military confrontation, hindi mangyari yan. Ngayon, hindi pa gaano, marami pang bago pa lang si President Trump. There will be a time na pagdesisyonan niya yung mga Typhoon missiles dyan and the Itka sites. Darating yan. Naniniwala ako dyan. Even the issue ng mga Afghans na nandito na sa Pilipinas, it will be addressed. Kaya, ngayon, positioning lang doon sa South America, sa Panama, ang ibang mga lugar, sa Mexico, doon muna sila nag-focus. Nandoon kasi ang malaking concern nila dahil nasa backyard lang ng US yan. So yun ang inuna. But after that, dito na yan sa Asia pupunta. And I'm sure the issue about the Itka sites will be taken up. At malaki ang possibility na maalis yan lahat. Maiiwan lang yung Mutual Defense Treaty. Sa tingin ko, it will be respected dahil treaty yun. Pero yung mga bagong bases, I don't think so na magpatuloy yan. Kaya medyo slim na yung pag-asa ni PBB with regards to dito sa mga ill-gotten wealth na na-process sa US. Baka naman pakialaman ng US yan. Meron nagsabi na na-withdraw na nila yan, pero hindi lang malabas nila lahat kasi napakalaki ng halaga. Fantastic story. Talagang hindi ka paniwalang kwento na merong nangyari sa atin na ganyan. At ganun pala karami ang pera nyo, ba't patuloy pa rin kayong nagnanakaw dito sa loob ng Pilipinas? Grabe talaga ang pagtingin nyo sa mga Pilipino. Ninakawan yung noon, inipon yung nakaw nyo, bumalik kayo, nakawan pa ninyo ulit.
Bukod sa pagnanakaw, grabe ang opresyon. Grabe walang bahala doon sa mga situation, kapakanan ng mga Pilipino. Di ba? Sobra talaga. Ngayon, ipipilit pa niyo yung mga senador ninyo para yan ang maging tuta na naman ng administrasyon na to, na pwede utusan kung ano-ano para ipitin ang mga kalaban. Tingnan mo si Chis Escudero. Medyo paayos-ayos ito ngayon, but we don't know what is in their minds. O, tingnan mo yan. Ano nangyari dyan? Sila Risa Hontiveros, di ba mga leftist dyan? Supposed to be against yan sa mga Marcos. Yun ang nagsasabi, never again sa mga Marcos. Pero nasaan na ngayon? Yung mga leftist, nasaan na? O, nasa puder na ni Martin Romualdez. Where in fact, ito yung nagpatanggal sa kanila. I don't know itong ngayon faction na kay Leni Robredo, medyo nagsimula na rin sila, medyo hindi na right now, parang napansin ko na hindi na sila ganong merong matinding controversy or hidwaan with VP Sara. Parang I don't know kung may pinag-usapan ba. I remember na bisita si VP Sara as Vice President. Lahat ng mga Vice President pinupuntahan daw nila, binibisita, kinukumusta. But meron niyang pinag-usapan. Kaya yun ang sa tingin ko, kasi ang target ng mga dilaw yung administration niya, pero tumira rin sila kay VP Sara. Kasi si Magno nasa kampo ni Lini, sino bang tinira niya with regards to the impeachment? Nagparali pa nga yan sa EDSA. So double-edged sword ang hawak nila ngayon. Paghampas sa kabila si BBM, paghampas sa kabila si VP Sara. So hindi ko na lang isa-isahin yung mga achievements ng kasi malalaman din natin yan eh. Isa lang kasi ang isa lang ang point ko. Kayong mga senador, kung magaling man kayo, bakit nandyan kayo kay BBM? Na hindi ba nyo alam kung ano ang corrupt si BBM? O nagtulog-tulugan lang kayo? Yun lang ang tanong ko, napakasimpleng tanong. Ba't nandyan kayo? So, bakit ibubuto ko kayo? But you deserve a vote from the Filipino people. Bakit deserve kayo sa boto na yan? Na alam naman namin anong pahirap ng ginawa ng pamahalaan na to, administrasyon na to ni PBBM. Bakit ibubuto ko kayo? Yung mga may rito, ibigan, sabi pa niya, pare, kung yan lang mga senador na yan, kung tatakbo itong barangay captain namin dito sa barangay namin, yun ang ibubuto ko kaysa kanila. Matindi yun. Ako ganun din. Kung merong ibang pwedeng ibuto, kahit na okay lang parang insulto din sa mga barangay captains na marami naman capable ng barangay captains. Sabihin lang natin, nobody, walang experience, walang yun na lang ang ibubuto ko. It is compulsory na kailangan i-cast mo yung buto. Yun na lang ang bigyan ko ng buto. May pag-asa pa ako noon doon sa tao na yan kaysa kanila. Katotohanan na lang. So mahirap na kasi isa-isahin pa natin na alam naman natin alam natin anong dahilan bakit ibubuto pa natin yung mga yan, kahit nasabihin mo hindi rin naman totoo na talagang nagpe-perform yan previously diyan sa Senado. Pagdating ni President Duterte, wala rin naman yan kung hindi dumating si President Duterte. Wala. May ginawa ba sila noong hindi pa President Duterte? Lalo na yan si Tito Soto. Pasakay-sakay lang yan kung saan ang pupunta. Umasa lang yan dyan sa partido niya. Na dati, suportado ni Danding Coangco. Wala na si Danding ngayon. Sila na ni Crispo ang namumuno ng partido nila. So wala yan there is no value nung
in case kung ma-elect sila dyan sa Senado, it will be the same story all over again. So ito, may mga bagong mga new blood na mga sino, despite na may mga experience na rin, at qualified dahil mga abogado. Pero namang hindi abogado, pero meron din namang magandang performance as an individual. Pero matindi ang ano nila, ang sa tingin ko, dahil piling-pili sila ni President Duterte, ang importante kasi sa akin yung integridad ng tao, kanyang prinsipyo. At pinakinggan ko itong mga kandidato na to, parang yung gusto na mga ideals ni President Duterte na sa kanila. So napakahalaking tulong nito yung lahat na kandidato sa PDP kung mananalo. Alam na natin, kung manalo yan, secure na si BP Inday for the presidency in the 2020 election. So huwag natin sayangin ang pagkakataon na to, hayaan natin mandaya sila. But if we vote massively for the PDP senators, hindi na nila kayang habulin yan, tulad ng nangyari kay President Duterte. Dinaya yun. Kasi hindi kami maniwala na 16-15 million na nakukuha yung boto. That was supposed to be 22 million. 22 million yun. Kahit anong dami na yung kandidato. Dahil nga nagkaroon ng kinapun ang lead na yun. Pero hindi kinaya. Dahil hindi na nila ma-substantiate saan galing yung mga boto na yun kung palampasin pa nila ng 6 or 5 million. Kaya ang ginawa nila, pinapanalo na lang nila. Si Marojas, 14 million. Si President Duterte, I think 60 million. Yung 2 million na variance, hindi na nila kayang dayain yun. Well, there will be a lot of presence na zero ang magiging boto ni President Duterte. Sinong maniwala noon? Klarong-klarong dayaan na yun. So, it will be the same process na yun. Kahit hawak lang nero, but if we vote for the PDP candidates of President Duterte, di na nila kayang dayahinan. At remember, nasa atin ang Iglesia ni Cristo, naka-black voting, and they're saying they are not only 6 million, they are 8 million votes. So may may pundo na. We have an anchor of 8 million votes na for each senator. At remember, sa senatorial, pag-aabot ang boto mo sa 15 million, pasok ka na sa Magic 12. Nasa number 12 ka kung ganyan ang magagarner mo na votes. And we are not counting the KOJC. So 8 million, lagay lang natin 4 or 5 million. Kunti na lang. Paano yung mga DDS? At yung mga supporter ng mga DDS, mas marami yun. Yung 32 million, ilagay lang natin minus 1 million. Minus 1 million yung mga dilaw at saka yung mga loyalista. That's 31 million. Lagay na natin 30 million. Kung bubuto ulit yun sa mga senador na yan, saan sila pupulutin yan? Kaya katulad din dito sa impeachment na ginawa nila, na they spent 150 million for its allegations dyan sa mga congressman na pumirma sa impeachment case. Parang gift na lang yun. Kasi hindi nga matuloy ang impeachment. Swerte. Walang hiyaan ng mga congressman na yan. Babalik din sa inyo yan. Kaya yun lang naman talaga ang purpose nila, na bumoto sila. Kaya nga, markahan na natin itong mga congressman na to, hindi na natin sila kailangan sa bansa na to. O dapat nga, government na, revolutionary government, para ang iba nga, gusto na firing squad daw yan. Tulad sa Vietnam at China. Pag may mga major crimes ka na ginagawa, hindi lethal injection but firing squad. I don't know kung sa public plaza magagawan. Parang si Jose Rizal mangyari. So, ito, to wrap up, i-wrap up na natin tong vlog na to. Yun, ilagay lang natin sa isip natin.
this is the only way na maputol ito, dahil iniiwasan rin nila na magkaroon ng people power. Naging matalino rin sila kaya naging matalino sila na ayaw nila na magka-people power, kasi that will be the faster way na matanggal sila sa kanilang kinalalagyan ngayon. Kaya ayaw nila mangyari yan, at there's a possibility kung mangyari man yan na may impeachment na talaga, sasama ang military at ang ibang faction na merong mga armas, tulad ng MLF. They were saying handa sila kung ipatawag ni PP Inday, but I don't think so na gagawin ni PP Inday yan, kasi makukuha pa natin ito sa peaceful means. So, kailangan hindi na aabot sa ganyang madugong konfrontasyon. This will go peaceful, mas maganda, kasi hindi masisira ang natin, ang pamahalaan natin. Kasi once na ganyan mangyari, there will be malaking disruption yan, na matatamaan dyan ang mga tao rin, dahil unang-una matamaan dyan ang ekonomiya natin. O sa totoo lang, wala na mag-invest. Di nangyari sa panahon na ni President Cory Aquino. Bagsak talaga ang Pilipinas noon. Noon, 8 oras ang brown out. Tandaan ninyo yan, ganyang kahirap. Kaya kung nagbibinta kayo ng ice cream, huwag na lang. Talagang lusaw lahat yan. Kaya yung mga frozen goods sa grocery, kahit na yung mga nasa bahay ng mga ref, talagang mahirap ang panahon noon. So, siguro, I will be wrapping up this episode, this vlog for today, and we will be talking a lot more about anong pangyayari sa campaign trail ng sinusuportahan nating kandidato. And we are ready to make a comment doon sa kalaban ng ng team natin, ng Team Duterte. I-mention natin yung anong mga pinagsasabi nila na puro kasinungalingan, tulad ng speech ni PBB. They are full of lies. Ganyan naman si PBB, mahilig sa lies yan puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Siguro medyo demoralize na rin siya kung makita nila yung rally ng proclamation pala ni President ni Pastor Kibuloy, at how excited, how participative yung mga umatin sa rally. Celebratory yung mode, hindi katulad sa kanila na parang anemic. Hindi ko malaman kung gaano kalayo ang crowd, kasi hindi mo maririnig dun sa mga mic walang sigawan, wala lahat. Parang somebody is orchestrating kung anong oras sila palakpak pa sila, kung anong gagawin, parang ganun. Hindi katulad dito, extemporaneous. Mga tao nagpa-participate doon sa mga speeches na binigay ng kanilang mga nagsasalita dyan sa stage. So, with this, maraming salamat sa pagdalo niyo sa araw na to dito sa Justin Talk na News PH. At I hope na you will continue supporting this channel, at saka I hope you will like, share, at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe naman para lumago naman ang channel na to. Kunti pa lang ang subscription nito. Sana naman tulungan nyo yung channel na to, because this channel gives political information, mga reports, and we give our comments and reactions to every political issue na meron tayo on a daily basis. So thank you for coming over, and I hope we will see each other again tomorrow, and we will talk more about what's happening in our country during the time tomorrow. Salamat po, at good afternoon sa lahat.